Hanggang sa mga panahon na ito, mahilig pa rin ako magbike. Dati bike to work ako, pero ngayon, bike to become healthy na lang po ako. Retired na kasi ako sa trabaho. At kung dati, kahit saan ako magbike okay lang. Sa liblib na lugar, bundok, kagubatan, walang problema. Pero ngayon, lahat ng mga ruta ko, sinesearch ko muna sa Google Maps dahil ayoko nang maranasan ang naranasan ko dati nang minsang marong turn ako diyan sa may Cavite. Hindi na po ako magpapakilala. Hindi naman importante ang pangalan ko pero tawagin mo na lang po ako sa pangalang Dennis. 50 plus years old na po ako sa panahon na ito at nakatira po sa may Taguig. Kagaya ng sabi ko, mahilig po ako magbisikleta. Dati nung kabataan ko pa, nung siguro mga 20s to 30s ko, aktibong-aktibo pa ako niyan. Dahil weekdays lang naman ang pasok ko noon, every Sunday, basta wala kaming gala ng pamilya ko, nagbabike talaga ako. At sa totoo lang, kung saan-saan ako napadpad niyaan. Ang dami ko ng magagandang lugar na napuntahan. Pero merong isa akong insidente noon na talagang hindi ko malilimutan. Yon ay noong narong turn ako diyan sa isang lugar sa may Cavite. Sabado po ng umaga. Maaga ako nag-ride out noon. May baon akong pera, damit at mga tools kung sakaling masiraan ang bisikleta. By the way, 1998 po ito nangyari. Mula po Taguig syempre agad na akong bumiyahe papunta ng Cavite. Medyo challenging ang paakyat dyan sa Cavite. Kasi pag nakalagpas ka na ng Bacoor, Imus, paakyat na yan sa bandang Dasma hanggang sa Silang, lalong-lalo na sa Tagaytay. At kapag biker ka, isa yan sa mga gusto mo, mga challenging na daan. Pagdating ko po ng Tagaytay, tinignan ko muna ang view. Dati hindi pa naman uso ang mga cellphone noon kaya wala kang magagawa. Titignan-tignan mo lang talaga ang lugar. Kumain din ako doon. Bulalo ang specialty nila na syempre kinikrave ko rin kaya nga ako nagpatagaytay noon. Siguro mga alauna, nag-ride out na ulit ako doon sa Tagaytay. This time, bababa po ako ng Mendez. Tapos, papuntang Alfonso, pupunta ng General Emilio Aguinaldo, Magallanes, papunta ng Naik, tapos Tansa, pa Cavite City, tapos balik sa Bacoor. Kumbaga parang nag-Cavite loop ako. Akala ko noon wala akong magiging problema. Lalo na noong nandoon ako sa Mendez. Nagtatanong lang naman ako ng ruta kasi gano'n naman talaga kapag hindi mo alam ang lugar Wala rin namang Google Maps noon o wala ka rin namang hawak na literal na mapang papel. Pero nung nasa bandang Alfonso na ako, takantaka ako noon kasi parang namali yata ako ng liko. Namali yata ako ng pagkakaintindi sa pagtatanong ko. Natagpuan ko na lang ang sarili ko noon na nagdadrive sa isang rough road na daan. By the way, gravel bike po yung gamit ko noon. Parang mountain bike style siya, pero road bike din. Pwede sa all road conditions. Kaya wala talagang problema. Sa pagkakatanda ko hindi pa naman yata gravel bike yung tawag doon noon. Basta ganun po yung setup. Sana magets nyo po. Anyway, heto na nga. Parang nasa kagubatan ako noon. Natatakot na ako noon kasi maghahapon na rin. Heto po yung time na kapag alas 5, alas 6, medyo madilim na. Kumbaga maaga nagdidilim. Kung babalik naman ako, parang sasayang naman yung oras. Ako kasi yung tipo ng taong nanghihinayang kapag nagkakamali ka. Sayang oras kapag babalik ka. Tutuloy na lang kako ko, panigurado may malulusutan ako. Daan yun Ganun ang mindset ko noon na talagang kinaiinisan ko. So heto na nga. Dumating ako sa point na sa harapan ko, may dalawa pong daan, pakaliwa at pakanan. Napahinto pa nga ako kasi that time, wala na talaga akong maalala sa mga daan na iyon. Wala naman sinabing napagtanungan ko So ang ginawa ko, bahala na lang kako. Lumiko ako sa kaliwa. Ang kaso, Sir Paul,
Parang palala ng palala ang dinadaanan ko. Gusto ko na nga sanang bumalik noon, pero bigla akong nakakita ng isang bahay sa gilid ng rough road na daan. Halatang walang kuryente doon kasi mukhang nagmumula lang sa gasera o kandila ang ilaw sa loob ng bahay. Mukhang may tao. Kamalas-malas pa. Nagbabadya na ang malakas na ulan. Mas lalo tuloy dumilim, lumamig. Bukod tuloy sa basa na ako ng pawis, basang-basa pa ako ng malakas na ambon. Bumaba ako ng bisikleta ko. May silong ang bahay niya kaya kailangan mong humakbang paakyat. Kakatok na sana ako sa pintuan nang bigla akong nakarinig ng sigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ng isang babae. Hindi lang po yun ang isinigaw niya. Marami pa po, Sir Paul. Basta may nagmamakaawa po na babae sa loob. Ako naman, bigla akong napayuko noon. Hindi ako gumawa ng kung anong bagay. Sa loob, nakarinig ako ng mga bagay na parang pag-aaway. May nagdadabog, may parang tumataga at kung ano-ano pa. Ginawa ko, dahan-dahan akong nagpunta doon sa may bintana. Sumilip ako at lalo akong nagulat nang makakita ng 3 kalalakihan na kakaibang itsura na hinahalay ang isang hubot-hubad na dalaga. Linawin ko lang po yung itsura po ng mga kalalakihan na yon parang deform po ang muka. Parang halimaw sila, nakakatakot sila. Hinahalay po nila ang sumisigaw na babae, sinusuntok sa tiyan, at kung ano-ano pang makademonyong bagay. Kaya na pong bahala mag-isip. Awang-awa ko noon pero sa kabilang banda, natakot ako. Para na rin sa sarili kong kalagayan. Pero ang pinakakinabigla at kinatakot ko, noong habang hinahalay po ng 3 yung kawawang dalagita, ay bigla nilang pinagtataga ito sabay kain ng mga naputol nilang katawan. Halos masuka ako noon, mapaiyak matakot. Naistatwa pa nga ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hanggang sa natauhan na lang ako. Nung sinimula nilang bisaklatin ng katawan ng babae. Pinagkukuha nila yung mga laman loob. Tapos kinain po nila ng hilaw. Talsikan pa ang mga dugo. Diyos ko, nakakadiri, nakakasuka. Mabilis pero maingat akong umalis doon sa bahay nila. Sumakay ako ng bisikleta ko at kahit umuulan malamig wala akong pakialam. Haruro talaga ako nun. Buti nga bumuhos ang malakas na ulan noong mga sandaling yun. Dahil doon, hindi siguro nila ako narinig. Pinakamabilis ko na pagtakbo ang ginawa ko noon dahil alam ko kung sakaling marinig nila ako at maabutan, magagaya ako doon sa babae. Takot na takot ako. Hanggang sa nabalikan ko yung daan na nilikuan ko. At sa pagkakataon na yun, yung ibang direksyon naman ang lilikuan ko. Pedal ako ng pedal hanggang sa maya-maya, nakakita na ako ng mga kabahayan. Nakabalik na rin ako sa sementadong daan. Palagay ko, ligtas na ako. Hindi ako makapaniwala noon. Ano ba yung nasaksihan ko? Mga halimaw na nanggahasa at kumain ng babae. Kaawa-awang babae. Nakonsensya nga rin ako eh. Hindi ko man lang siya natulungan pero sa kabilang banda, ano namang magagawa ko? Naiyak na lang ako noon. Hanggang sa hindi nagtagal, nakabalik na rin ako sa ruta ko. Pagsapit ng gabi, maghahating gabi, nakauwi na rin ako ng Taguig. Walang pahinga yun, walang pagpapatayo. Gusto kong makauwi na dahil sa takot at tromang naramdaman ko. Halos 3 buwan din akong huminto sa pagbabike noon. At nang makarecover na ako sa trauma at takot, siniguro kong lahat ng pupuntahan kong ruta o daan, alam ko't hindi ako maliligaw. Wala akong ibang pinagkwentuhan ng karanasan na ito dahil alam ko walang maniniwala sa akin. Baka pagkamalan pa nila akong baliw. Sino ba naman kasing maniniwala, hindi ba? Alam ko wala. Pero nang malaman ko na may mga ganito palang channel, agad-agad kong naisip na isulat ang karanasan ko. At heto na nga, sana Sir Paul, mapili mo.
Hanggang dito na lang po, Sir Paul. Ingat sa mga mahilig mag-ride dyan. Baka matulad kayo sa akin. Marong turn sa lugar ng mga taong kumakain ng kapwa-tao.